Gagawa na naman tayo ngayon ng pinalevel up nating kakanin dahil yung ating sapin-sapin lalagyan po natin ng napakasarap pero simple lang din pong gawin na toppings. May difference rin po yung gagamitin nating sangkap ngayon, then sa bandang dulo po nitong ating video sasabihin ko po sa inyo yung naging resulta kung ano po yung difference doon po sa mga nakaraan nating recipe. Kaya naman po umpisa na nating magluto. Dito po ay gagamit tayo ng red beans. After mahugasan, pwede po natin itong ibabad ng overnight nang sa ganon mas lumambot na. Then pakuluan po natin ito hanggang sa ito po ay tuluyan na ngang lumambot katulad nito. Depende na po ito sa inyo pero sa ngayon po dito po sa paggagamitan nating recipe, hindi ko po ito imamash. Hahayaan ko pong makitang buo-buo po itong ating munggo. Then sa isang kawali, mamatamisin naman po natin ito. Bukod po sa asukal, ako po personally naglalagay po talaga ako ng coconut cream or itong ating kakanggata dahil iba po yung ibinibigay nitong linamnam dito po sa ating red beans. Over high heat, pakuluin po natin ito habang minsanang hinahalo. Then once na ito po ay kulong-kulo na, ilalagay na po natin yung ating napalambot na munggo. Inurasan ko po ulit ito para magkaroon kayo ng idea. Inabot lang po ako ng 7 minutes bago ko po tuluyang pinatay yung apoy sa ating kalan. Dahil habang lumalamig po ito, mas magiging malapot pa. Kung napansin nyo rin po, dito kasi sa ating video, pang 1 kilong sweetened red beans po yung aking ginawa. Yung ilalagay ko na lang po dito po sa ating video or ang aking isusulat ay yung sasapat po para dito po sa ating recipe. Ito na po yung tamang consistency. Then once na ito po ay lumamig na, magiging ganito na po iyon. Sa isinulat ko pong recipe, ganito naman po karami yung magagawa nyo. Para naman po sa ating sapin-sapin mixture, sa isang mixing bowl pagsamasamahin lang po natin yung ating glutinous rice flour or giniling na malagkit na bigas. At instead na rice flour or giniling na regular na bigas yung ating gagamitin, ngayon po ang gagamitin po natin ay all-purpose flour or yun pong ating harina. Maglalagay rin po tayo rito ng asukal, coconut cream, tubig at condensed milk. Then, i-mix lang po natin itong mabuti. Kung sakaling kapag ito'y inyong hinalo, marami pa po kayong mapansin na buo-buo, pwede nyo naman pong salain. Ngayon, hahatiin naman po natin itong ating mga mixture para po sa iba't ibang kulay. Pero this time, hindi po katulad ng dati nating ginagawa sa sapin-sapin. Hinahati po natin ito sa 3. Ngayon po, yung 2 lang po yung magkapareha yung dami, then yung isa po ay medyo kaunti lang. Bali ang gawin po natin, maghiwalay po tayo ng 1 cup ng ating mixture. Then yung matitira po ay hatiin natin sa 2. Yun po yung lalagyan ninyo ng kulay na nakadepende na po sa inyong preference. Sa puntong ito, kumukulo na po yung tubig sa ating steamer. Then dito po, diretso ko nang lulutuin or i-steam yung ating pong sapin-sapin sa ating microwavable tubs. 500 ml po ito. Then yung bawat kulay po, hahatiin po natin sa 4. I-steam over medium heat ng 15 minutes. After 15 minutes, hindi pa po ito fully cook pero dapat po firm na yung pinakaibabaw. Saka po natin ilalagay yung ating pangalawang kulay. Nakapareho lang din po kanina, hinati lang din po ulit natin sa 4. I-steam po ulit natin ito ng 15 minutes sa parehong lakas ng apoy. After nyan, ilalagay naman po natin yung ating minatamis na munggo na again, hahatiin lang din po ulit natin sa 4. Bali nasa 150 grams po yung mailalagay natin per tub. I-spread lang po natin ito ng pumantay at makover po natin yung pinakaibabaw. Yung hiniwalay po nating 1 cup ng mixture ng ating sapin-sapin na hindi po natin kinulayan, tigwa 1/4 naman nun per tab yung atin pong ilalagay. Make sure lang po na maikalat natin mabuti ito sa atin pong tab. Dahil ito na rin po yung magiging binder ng ating munggo dito po sa ating sapin-sapin na ang magiging resulta po, makikita po natin yung munggo at the same time nakadikit po talaga ito sa atin pong sapin-sapin. I-steam pa rin po natin ito sa loob ng 15 minutes. Mag-toothpick test po tayo para makasiguradong luto na po hanggang sa pinakaloob. And charan! Heto na po
yung ating munggo sapin-sapin. Natingnan nyo naman po yung layer pa lang po ng ating kulay. Ang sarap na pong tingnan. Level up yung ating sapin-sapin dahil ngayon may topping sa po itong minatamis na munggo. Lasa at texture naman po yung pag-usapan natin, especially instead of rice flour, all-purpose flour or harina po yung ating inilagay. Iba po yung lambot niya ngayon, hindi kasing kunat kapag ang gamit natin ay rice flour. At sa lasa naman po, suwak, napakasarap pa rin po. Isa na naman pong thumbs up ng kakanin yung ating naluto na syempre pwedeng nyo rin pong pagkakitaan. Especially malapit na po yung darating na Kapaskuhan. Para po magkaroon kayo ng idea kung magkano nga lang ba yung ating ginastos, heto na po yung ating full costing.